Weekly Spear News Review. Kalipunan ng mga balitang napapanahon at dapat malaman ng bayan. Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News. Sa headlines: mga uniform personnel sa Camarines Sur kabilang ang 9th ID nakiisa sa pagdiriwang ng Law Enforcement Day. 49th IB nakiisa sa mga kolehiyo at universidad na aktibong nakilahok sa 61st Army ROTC Activation Day sa Iriga City. Pagkakaisa tungo sa mapayapang barangay at sangguniang kabataan eleksyon isinulong sa Masbate. Sa trivia ni Tito Bal, ano nga ba ang pinakapangunahing gamit ng mortar sa mga operasyon ng Philippine Army? Magandang araw Bicolandia at sa lahat ng nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Christine Atole sa detalye ng ating mga balita. Mga uniform personnel sa Camarines Sur kabilang ang 9th ID nakiisa sa pagdiriwang ng Law Enforcement Day. Yan ang inantabayanan ni Jiro Banania. Iba't ibang uri ng uniforme ang bumungad sa multipurpose gym ng munisipyo ng Pili, hindi para rumisponde, kundi para magdiwang matapos ilunsad ang taunang aktibidad na Law Enforcement Day na parte ng opisyal na pagbubukas ng Cimarrones Festival nitong Oktubre 17. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Mayor Tomas Bongalonta Jr. at dinaluhan ng mga personahe mula sa PNP, BFP, Coast Guard, Navy at ng Philippine Army na kinabibilangan ng mga unit ng 5th Field Artillery Battalion, 21st Cavalry Company, 565 Engineer Construction Battalion at ng 83rd Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Romer Digilio. So para sa lahat, ang araw na ito ay para sa atin, hindi para maginggitan, but to complement each other's capabilities para matulungan natin lalo na itong bayan ng Pili with our beloved Mayor na mapanatili ang peace at saka yung progress, development sa mga susunod na mga taon. Highlight sa nasabing aktibidad, ang ilang presentasyon kabilang ang static display ng nasabing mga organisasyon. Pinuri naman ni Mayor Bongalonta ang mga uniform personnel dahil sa malaking ambag ng mga ito sa pagyabong ng estado ng buhay sa nasabing bayan. Because of the presence ng uniformed men, Army, Police, Bureau of Fire, itong mga iba pa, Navy, ay talagang maganda. Gaganda lalo ang ating bayan. Bukod sa nasabing okasyon ay opisyal ring sinimula ng LGU ang isang agri-trade fair sa ilalim ng Municipal Agriculturist Office na magbibigay tsansa sa mga payak na negosyante at magsasaka na maibenta ang kanilang mga locally produced na mga produkto. Para naman matulungan natin yung mga magsasaka, yung mga local farmers natin. Marami po tayong mga local farmers na maraming produkto. Yun din, dapat tulungan din natin, dapat tangkilikin din natin ang kanilang mga produkto. At ngayon pong fiesta, isa na rin po ito sa pagpapasalamat sa magandang harvest nila. Ang nasabing mga aktibidad ay parte ng selebrasyon ng Cimarrones Festival sa Pili at ng patron nitong si San Rafael na siya umanong sumisimbolo sa tuloy-tuloy na kapayapaan at kaunlaran ng nasabing bayan. Masasalamin sa ganitong mga okasyon ang pagkakaisa at ang positibong atikay ng 9ID at Joint Task Force Bicolandia upang makamit ang tunay na kapayapaan sa Bicol. Kung kaya't ang lahat ng ito at ang inisyatibo ng uniform personnel ay may tuturing na tagumpay rin ng taong bayan. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News. 49th IB nakiisa sa mga kolehiyo at universidad na aktibong nakilahok sa 61st Army ROTC Activation Day sa Iriga City. Narito ang report. Matitikas at magagaling na mga ROTC cadets, ito ang natunghayan sa ginanap na 61st Army ROTC Activation Day sa University of Eastern Philippines sa lungsod ng Iriga nitong nakarang Oktubre 14. Ito'y makarang ipakita ng mga estudyante mula sa mga kolehiyo at universidad sa Camarines Sur ang kanilang mga kakayahan at disiplina sa iba't ibang kompetisyon na kinabibilangan ng Platoon Close Order Drill, Platoon Silent Frontsy Drill,
majorettes at marching band exhibitions. Ang nasabing programa ay personal na natunghayan ni Major General Proceso Ribangcos, ang Chief Engineer ng Armed Forces of the Philippines, na siyang panauhing pandangal sa aktibidad. Maliban sa nasabing mga patimpalak, naging sentro rin ng aktibidad ang static display ng 49th Infantry Battalion matapos na ito'y pilahan ng mga mag-aaral. Kinuha ring pagkakataon ng mga sundalo na makapagbigay ng Army recruitment leaflets at pagbibigay impormasyon sa pamagitan ng ilang palabas upang mamulat sa kamalayan ang mga kabataan at mailayo sa maling impluensya ng Communist Terrorist Group. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News. Pagkakaisa tungo sa mapayapang barangay at sangguniang kabataan eleksyon isinulong sa Masbate. Law enforcement nanguna sa aktibidad. Ang detalye ihahatid ni Eden Flororita. Muling nagkaisa ang ilang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang maayos at mapayapang halalan kaugnay ng napapalapit na barangay at SK election sa darating na Oktubre 30. Sa pangunguna ng Masbate Police Provincial Office, matagumpay na naisagawa ang Nationwide Multi-Sectoral Assembly for BSKE 2023 sa lungsod ng Masbate nitong nakaraang Lunes. Ang pangunahing layunin ay ang maiparating ang safe na eleksyon o secure, accurate, free, and fair election. Katuwang ng PNP sa aktibidad ang COMELEC, DILG Masbate, DepEd, Coast Guard, BFP, Religious Sector at Rotary Club ng Masbate, kasama ang 2nd at 96th Infantry Battalion. Isinabay din sa programa ang panunumpa at paglagda ng Pledge of Commitment, gayon din ang pagpapalipad ng mga kalapate bilang simbolo ng pagkakaisa sa pagsulong ng mapayapang eleksyon sa probinsya. Kaugnay nito, muling tiniyak ng mga ahensya ng pamahalaan ang pagpapaigting ng seguridad sa buong probinsya upang matiyak na makakapili ng malaya at maayos ang mga mamamayan. Kapayapaan para sa lahat. Eden Flororita, Spear News. Kanya-kanyang pakulo ng mga alagang aso nasilayan sa first potion show ng Department of Agriculture. K9 dogs ng 9th ID hindi nagpahuli. Kung bakit, yan ang ating alamin kay Gabriel Martinez. Aliw na aliw ang mga manonood sa isinagawang first potion show ng Department of Agriculture nitong nakaraang Biyernes, Oktubre 20. Ang nasabing programa ay may temang Educate, Engage, and Transform at may titulong Pets at the Runway. Ito ay dinuluhan ng mga pet owners kung saan kanilang ibinida ang kanilang mga alagang aso na may kanya-kanyang mga pakulo. Agaw pansin sa nasabing runway ang asong si Scarlett na nagmala politiko sa gitna ng kanyang pagrampa. Naging concept po namin is very timely and relevant po ngayon kasi very election na din, and syempre to showcase din yung talent ng akin na even yung dog pwede maging kapitan sa bahay kasi minsan sila po kasi yung nasusunod sa then syempre sila po yung boss po natin minsan sa bahay po, kaya yung naging team po natin barangay captain, and syempre I'm a freelance model din kasi I look like a tanod, so para nag-concept din yung captain at yung tanod. Siyempre minsan kasi tandem naman kasi sila. Ay yung program ng DA po is very maganda siya na may pa-pet show, and then maganda po yung engage, yung educate and transform because we need to educate people na yung dog is a man's best friend. We need to engage not in the human but all the creatures of our Almighty God, and of course to transform the entire universe that we can live in the harmony and peace. Ngunit bago pa man mag-umpisa ang pagrampa ng mga alagang aso, ay unang nagpakita ng kanilang angking galing ang mga canine dogs ng 9ID na hinangaan ng mga bisita. Ayon kay Miss Rosita Imperial, Chief Regulatory Division ng DA Region 5, layunin ng programa na mamulat ang mamamayan sa Animal Welfare Act of 1998. Kailangan din natin ipaalam sa kanila yung mga do's and don'ts of taking care of our pets. Kasi marami ho ngayon mga household pets na kailangan din natin sila i-remind. And then, gusto natin i-showcase itong mga dogs na itong mga pets natin. Kasi this is one way of showing our love and care. Parang yung ganun din ho yung naaano nila, yung meron din silang feeling yun
and how to take care of our pets and be responsible. Sa pagtatapos ng programa, ilang fur parents ang proud na proud matapos na makakuha ng awards ang kanilang mga alaga, kung saan kinilalang kampyon ang candidate number 4. Kapayapaan para sa lahat. Gabriel Martinez, Spear News. At sa ibang balita, ating alamin sa trivia ni Tito Bal. Ano nga ba ang pinakapangunahing gamit ng mortar sa mga operasyon ng Philippine Army? Trivia ni Tito Bal! Tito Bal, ano ba ang pangunahing gamit ng mortar sa operasyon ng Philippine Army? Alam niyo ba na bukod sa field artillery ay mayroon ring mobile indirect fire support ang Philippine Army? Ito ay ang mortar na kinabibilangan ng 60 at 81mm mortar. Sir, ano ba ang kalagaan ng mortar sa infantry units? Ang kalagaan, sir, ng mortar sa infantry units ay para makapagbigay tayo ng mabilisang indirect fire support sa ating mga tropa. Ang ating mortar, sir, ay isang organic weapon ng infantry unit, sir, na maaaring mabuhat o mailipat kung sakaling lumipat ang ating mga kalaban. Ang mortar ay isang armas na mabilis i-utilize, magaan at kayang bitbitin ng mga sundalo sa gitna o labas ng encounter site at may kapabilidad ng agarang deployment ng rapid indirect fire support. At upang mas mahasa ang abilidad ng ating mga kasundaluhan o tinatawag na mortar squad, ay puspusan rin ang kanilang pagsasanay. Gaya na lamang sa idinaos na Spear Challenge nitong anibersaryo ng 9ID, kung saan nagtagisan ng galing ang iba't ibang mortar squads ng mga units. Mas mapapadali at magiging ligtas ang tungkulin ng mga kasundaluhan sa tulong ng kagamitang ito. At dahil rin sa mga kalkuladong indirect fire, ay masisigurong maipapanalo ng kasundaluhan ang bawat laban para sa mamamayan. At yan ang ating munting kalaman. Ako po, si Tito Bal, ang may alam lamang. Para sa mga susunod pang dagdag kalaman, itanong mo lang kay Tito Bal. I-type lang sa ating comment section ang iyong katanungan at huwag kalimutan ang hashtag na Tito Bal What Now? At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo. Dito sa Weekly Spear News Review, para sa pagkakaisa, patuloy po nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.